Nako, heto na po mga kaubayan. Kayo mag-resign, maletagang. Nako, good news ngayon. Alan Cayetano Sinuplaca, si Tulfo Lacson Soto Subiri, minority mag-resign na. Nako, yan po ang ating aalamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At yan nga po, no? Ito pong si Asedre mga kaubayan, no? Si Representative Asedre, humingi ng prioridad. Humingi po ng prioridad sa Senado. Impeachment muna bago ang investigasyon sa flood control. Bakit kaya mga kaubayan? Pero teka lang kung iisipin natin, dapat talaga unahin Unahin po yung investigasyon sa flood control. Oo. Bakit? Balay natin, di ba? After the investigation of the flood control scandal, imbis na si BP Sara ang ma-impeach, ay yung mga mastermind yung ma-impeach mga kaubayan. Kasi napakalaki pong kasalanan ng kanilang ginawa sa taong bayan. Opo, trilyon po ang kanilang ninanakaw mga kaubayan or ninakaw. Okay? Pero itong siguro ko, miyembro po ito ng Maletagang. Itong si Representative Asedre. Miyembro siguro ito ng Maletagang. Kasi walang humpay po sa pagtatanggol. Dito po sa mga buwaya, di ba? Kasi kung uunahin po natin yung investigasyon sa flood control, talagang lalabas po ang katotohanan na mga buhaya talaga ang may kasalanan. At mga hindi ko na nga sinasabing big fish kasi mas malala pa ito sa big fish. Sila po yung mga buhaya, mga kaubayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Tingnan niya natin kung pumabor ba sila sa sinasabi ni Asedre. Sabi po dito ni Dindo, unahin muna flood control scandal kasi ikaw ang nasa una listahan sa congressman na pinakamalaking maleta na kuha ba? Open nga natin tong picture na ito. Top 10 party list 2025 DPWH allocation number 1 tingog party list. Magkano ba nakuha nila? 8.72 billion. Ang laki pala na Cedre Ang laki pala ng nakuha ninyo dyan. Allocation ninyo. 7 point something billion. Ayan, billion Nako, dapat unahin ito. Ipatawag din ito si Asedre mga kaubayan. Sabi pa po dito ni Roberto, wala ka nang magagawa, baboy. Bukas lalabas na pangalan mo. Ayan na. Bukas na yan mga kaubayan. Abangan po natin. Abangan po natin. Bukas na po yan. Parang premiere lang, no? Parang premiere lang. Bukas na po yan mga kaubayan. Abangan po natin. BRC investigation sa flood control scandal. Ayan. Sabi po nila Corda, flood control, wala namang legit evidence yung impeachment nyo against VP Sara. Mas gusto ng taong bayan i-open yung flood control case. Oo nga Takot yan. Pwede po yan magawa kasi meron naman schedule siguro dyan about dyan. Impeachment at flood control, pero mas gusto ng taong bayan flood control, kaya wag nang gumawa kung ano pang alibay. Harapin ang katotohanan, total na kinabang na kayo sa ninakaw. Ayan mga kaubayan, Ano pong inyong sabi dyan? Kanina nga sa mga kaubayan, sinasabi ko sa inyo na baka at the end of the investigation, mapunta. Imbis na si BP Sara ang ma-impeach, doon po sa mga big fish ang ma-impeach. Kasi ito, President Bongbong Marcos Jr. parang inamin niya parang inamin niya na siya talaga ang mastermind. Sabi po dito sa Banner's PH post mga kaubayan, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., kaya minamadaling kunin ang Blue Ribbon Committee. Hindi yung mga nagnakaw talaga ang iimbestigahan. Kung di ako talaga ang pakay ng mga yan para may dahilan sila para patalsikin ako sa pwesto hanggang sa maabsuelto ang mga sangkot sa flood control scandal kasi kaibigan nila magkakasabwat
politika yan eh. Di ba? Di pa ba halata? What? Ay nako, isa-isahin nyo natin itong sinasabi niya. Sabi niya, kaya daw minamadali yung Blue Ribbon Committee kunin dahil hindi yung mga magnanakaw talagang iimbestigahan. Sino pong iimbestigahan? Diba? Sabi niya pa po dito mga kababayan, no? Magkakaibigan daw. Tama ka, magkakaibigan, magkakasabwat, politika. At ang tinutukoy dito ay ikaw, no? Sino ba? Kanino ba mga alipores yung mga sangkot? Diba? Kanino ba mga tauhan ang sangkot dito? Si Bersamin, diba? Si Pagandaman. Mga tauhan mo yan eh. Sino bang pinariringgan dito ni President Bongbong Marcos Jr.? Yung sarili niya. Dito pa lang mga kababayan, sa kanyang statement na ito, masasabi natin talagang you're guilty. No? You're guilty, Your Honor. Bakit? Parang umamin ka na rin eh. Kasi sabi mo, magkakaibigan yan, magkakasangkot. Ibig sabihin, ito pong mga sila Bersamin, Pangandaman, at kung sino pa man, sino itong na-hospital? Si Bunuan. Mga tauhan mo yan. Wow, nagmamalinis ka na naman ngayon. Kaya nga, at the end of the investigation, posibleng ikaw ang ituro. Diba? Umamin na siya dito eh, no? Para daw siya mapatalsik. Para patalsikin ako sa pwesto. Talagang mapapatalsik ka sa pwesto kapag na lumabas sa investigasyon, no? Na ikaw pala ang mastermind. Although, ano na lang yan eh, parang formality na lang yan na investigation because most of the Filipinos believe, no, na ikaw talaga ang mastermind. Kahit walang investigasyon, alam na po ng taong bayan kung sino po talaga ang mastermind, di ba? Ay nako, President Bongbong Marcos, ano bang sinasabi mo dito ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po ni Mergen Flores Osama, paraning lang, affected match, sabi po ni Boy, sabi po ni Melay, parang ngayon lang siya nag-talk kasi hindi na niya hawak ba? Oo nga hindi niya hawak ang Senado ngayon. Di tulad nila Soto, Lacson, di ba? Na pinoprotektahan siya. Ngayon wala ka ng shield sa Senado. Kaya ito, nagsalita na si President Bongbong Marcos Jr. Bakit noong hindi tinutuloy yung investigasyon ng flood control, hindi ka nagsasalita? No? Dahil pinoprotektahan yung mga kaibigan nila. Tama ka. Dahil pinoprotektahan ka ng Senado noon. Diba? Pero ngayon, ubad ka na ngayon. Oo. Ubad ka na sa Senado. Wala ka ng proteksyon, wala ka ng shield, wala nang mag-depensa sa'yo sa Senado. Lahat ng ebidensya, posibleng ikaw ang ituturo at the last minute, di ba? Yun po ang posibleng mangyari mga kababayan. So parang niloloko tayo dito ni Presidente. Parang gusto niya, pang ipalabasin dito, parang malinis siya. Di ba? Malinis ba talaga? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto, bago po natin i-play yung video, eto po ang matindi. Nako po. Ayan na. Martin Romualdez, 18 dating sundalo kabilang sa mga pinadalhan ng imbitasyon ng Blue Ribbon. Ayan na, kita-kits na sa June 4. Bukas po yan, premiere mga kababayan. Okay? Formal nang naglabas ng imbitasyon ng Blue Ribbon Committee para sa pagpapatuloy ng investigasyon nito sa kontrobersyal na mga flood control project sa June 4. Kung saan kabilang sa mga inimbitahan sina dating Speaker Martin Romualdez, Attorney Live Baligod at 18 Marines mga kababayan. Ayan na, palakpakan po natin Baka sabihin naman, Ops, hindi ako dadalo kasi meron po tayong parliamentary courtesy. Ayan, anong parliamentary courtesy? Kailangan mong dumalo dahil sa panahon mo nangyari ang lahat ng ito. Former Speaker Martin Romualdez, sa panahon mo nangyari ang lahat ng ito, kaya dapat lang na umatin ka. Pag hindi ito umatin mga kababayan, ilang invitation, di ba? Ilang attempt i-contempt na ito pag hindi umattend mga kababayan. Lagot
maglalaglagan na ba? Sino kaya ang ikakanta ni Romualdez, no? Nako po. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Alan, yan ang maganda siguro na maging magulo ang Pilipinas. Hindi ko maintindihan. Pilipinas kasi lalabas na ang pinoprotektahan kung lalabas nga ba ang tanong. Ayon, tatagan nyo lang mga majority. Nasa inyo sa labanan ang Diyos at katotohanan. Ayan. Kana jud gwapa kaayo na ugma puhon pitsa 4. Excited ang milyon-milyong Pilipino. Correct. Ayan na. Sakbat na po inyong bitlog sa likod nyo. Ayan. Sabi pa po dito ni hindi ko mabasa yung pangalan niya. Sabi niya dito, wow, walang tulugan, need i-charge ang mga power bank at phone. Excited much. Ayan. Marami po talagang excited mga kababayan sa flood control investigation kaysa po dyan sa impeachment na yan. Walang kwenta. Dito, sa flood control investigation, may mahihita po tayo at may malaki po ang pakinabang nito. Kahit man lang, di ba? Kahit man lang makaganti or maipakulong natin or something na maparusahan itong mga big fish na silang umaabuso sa kaban ng bayan. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin si SP Cayetano. Pasok. The truth and how do we... Yung nasasabing na delay ang trabaho, we disagree lang yung bagong majority. We point to all of us, including the minority. You had the wrong priorities. The last Blue Ribbon hearing was in January. And from January to present, there have been a lot of developments. The last time we heard from DBM, DOJ, DPWH, many agencies. Umiba-iba na po ang mga statistics na pinibigay sa atin. For example, nung unang privilege speech ni Senator Lacson, ang sabi niya, ilang daan yon na ghost project. And then lumiit. DPWH, I think, confirmed this until now, did not come out with the actual numbers where I suggested, even last year sa budget hearing, utusan lahat ng Mr. Kejilim, una ng picture ang project, kung zero yung project at bayad na, ini-ghost yun. Kung meron project, edi ini-ghost yun, pero baka sa standard, meaning may project pero hindi tama yung pagkagawa. So we have to sort out all of these facts. Kasi garbage in is garbage out eh. When we talk about the law, you have to have the facts that you would apply the law to. So, ang question, sabi ayaw pinilan yung Duripol Committee. Pero before magpalitan, ang puntilya ay partial report. So, nasabi ko na po to mismo sa Senado. Impartial, not partial. So, partial report doesn't mean na kumapabor kay kanino, but it means kalahati pa lang to o 1/3 or 60%, 70%. Mahirap magbigay ng partial report kung meron kang additional information that is already available. At sa katulad itong flood control na lahat nagtuturuan, lahat pwedeng mautikan, napaka-importante na ipakita na tatapusin natin ito na buong buo. So, madalas namin pag-usapan sa minority noon at majority na yon. Bakit kapag ka isang senador nakalaban nila, kalaban ng Malacanang, kalaban ng konse ngayon, pagka meron kong sinabit na amendment, yung po daw ay insertion. Pero pag sa kanila, amendment daw po iyon. Pagka sa minority po, ang sinasabi, huwag kayo mag-attend ng hearing or mag-inhibit kasi namanggit kayo. Pero pag sila, bawal banggit eh. So it's the first time again that we will have a hearing that we will be inviting different guests and they would be free to talk. Does that mean that everything they say is 100% true? No. That's why we will test that with cross-examination. But we have to hear our people and follow the evidence, no? So ulitin ko po, we're talking about the truth. For so long, ang pinag-uusapan yung impeachment ng Vice President of the Philippines,
Sara Duterte. Yung unang untrue o yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over via majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Nakita niyo po yung ebidensya. Napakabilis ng pagkilos, napakaayos po ngayon, pati sa pagbigay ng summon, sa pagsagot. Yung schedule, ayos na po. Sinunod natin yung schedule na pinopose kay Senator Soto. There's no question that we're going to have that impeachment process that everyone is asking for. Question, yung mga bishop po, yung mga business troop, yung mga school groups, humingi ba yun ng apology? Di ba ang binigay nyo, resign ka agad. Resign ka agad, may judgment na kaagad. Pero ngayon nakita nyo, iba. So hindi pa tapos tayo sa first issue where we prove you wrong, hindi ba kayo sorry dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman para mag-resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February pa. February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging minority, ginamit na po pati yung mga kaso sa minority members na kasama namin na huwag kayong milipat. Lumipat kayo, tuloy yung kaso. Pag hindi kayo lumipat, walang kaso. Sinabi na to ni Senator Jinggoy for the first time, inamin niya na totoo. He has evidence a few times. I was there, kaya narinig ko yung conversation, kaya alam kong totoo. So yan mga kabayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video yan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po.